Ngayon ka lang dumating dito. Yeah. Kahit 50 ka lang dumating ngayon mo lang nakuha. Yung matagal, yung mga, marami tayo sa Pinas yung mga naghihintay ng matagal dahil petisyon nila sa parents nila, hindi sila nagpapakasal dahil nagtagal sila ng 20 years. Kung gusto nyo, possible po dito sa amin. Pagdating mo dito, ano yung expectation mo? Siyempre, flight attendant ka tapos siguradong mag-iiba yung buhay mo dito. Nasa Amerika kami. US episode, USA. US! Sisig Overview Podcast. Welcome back to Sisig Overview! Nagkasabay din. Nagkasabay Hindi, din. syempre guys, special kasi yung episode natin ngayon. Kaya yun, nagkasabay, di ba? Oo, first time na nagkasabay. So, nandito kami ngayon sa, First episode to Magkasabay. That's cool. magkasama kami. Oo. Yes. So guys, yun nga nasabi ko na special tong episode na to dahil nandito yung kinakapatid namin. Yan. Tagal na kaibigan namin. Oo, sa wakas, nagkita-kita kaming dito sa Tracy, California. Tracy, California, yeah. Man, nasa Amerika kami. US episode, USA. US. Oo. Dati lang kaming nasa San Francisco, Mabalacan. Yes. San Ngayon, Francisco. San Francisco, California na. Oy, gusto kong may naisip akong hashtag Ano yun? para dito sa episode nito. Hashtag Kapatad King Tidtad. Ay, yun sa mga kapampangan dyan. Alam nyo yun. But in Tagalog, dinuguan na magkakapatid. Magkakapatid sa dinuguan. Oh, yun. Kasi yung di ba sinasabi nila yung mga magkakapatid, by blood, ganyan. Sa atin is Yun nga, no? violent tad. Hindi ako, sa totoo lang, masyadong emotional nung nagkita-kita tayo. Same, nakita Hindi. ko si Ian, nakita ko to. O kahit sa mga sa vlog ko sinasabi ko yung tipong parang kailan lang na hindi natin in-expect na ano na ako. Hindi kasi 'di ba? Hindi. Dati naglalaro lang tayo. Exactly. At saka dati, that's high school. Yes. Yeah, that's Yes. high school. 2000s. 2000s. Early. Yeah. High school until college. Yeah, until college. Until pagkatapos mag-college. Oo. Nung nagtatrabaho na tayo. Oo. Ang buhay lang natin noon is to see each other, magkita-kita, at Yeah. magsaya. Yeah, that's it. That's yeah. it. Yeah. That's it. Kapag ang isa ay sinabing, ay, may part-time ako or may school ako mamaya, or nakakasira yan ng barkada. Oo. Huwag mong gawin yan. Like, dito tayo ngayon. Okay lang tayo. Saan tayo mamaya? Laging ganun lang ang Pero sa buhay abroad wala nang ganun. wala na. Wala na. Hindi ibig ko sabihin kahit mga may kaibigan ka sa abroad, ini-schedule mo. Hindi tulad dati nung tayo Appointment. yung mismong araw na yon. Oh, tara. Labas. Yeah. 5 At saka- p.m., 6 p.m. sa bahay ni ganito. Exactly. Tsaka yung, buwari, nasa bahay ka, susunduin ka, wala ka ng choice kundi sumama. Sumama. Diba? Nandun na sila eh. Ano yung gamit natin? Yung pajoner. Oh. Pajoner. Pajoner. Oh my God, yeah. Oh, owner nga ba sa Tagalog ganun din ba ang tawag nila? Hindi, di ba? Owner type. Owner jeep. Owner type. Oo, jeep. Owner type. Owner Oh, type owner jeep. type jeep. Oh. Okay. Mga yan, sasakyan ng mga Amerikano nung Amerikano. eh. Walang AC, air continuous lang. Tingmaan. Oh. Dun sa parang yung jeep na pangyera, no? Yung 4x4 nila, no? Anyway, Anyway. gusto ka na. Ito. Long time. Yeah, Yes, like it's been a long- while. Like, Mhm. grabe. Kailan tayo last nagkita-kita? Matagal. 2019. 2019. No, that's 2018. Tofi pa. Kasi 19. Kasi pagdating ko sa Canada, doon tayo nagkita-kita eh. Oh, nandun na ba si Tofi noon? Oh, Yeah, Oh, bigyan yeah, niya yes, yun. yes, yes, that's Ay, true. Sakto, kakarating ko lang doon Oo. tapos pinuntahan niyo ako sa Tapos Vancouver. ninang ka, yes, yes. Yeah. 2019. Kararating mo lang sa Canada noon. So, ilang years yun? 7 7 years. years. 7 years. Yeah, 7 7 long years. After 7 years. Pero nung nakita ko kayo, parang walang nagbago. Haven't aged a bit. Yung
Yung sinasabi nila na parang wala kang nakita na Bawal tumanda sa atin. Wala. Oo, like, Bawal ganun pa tumanda. rin, mga Ako, jokes. hindi ko ina-accept na tatanda ako. Hindi, sa totoo lang. Hindi, actually, ako ayaw ko yung accept na tumanda na ako eh. Pero yung katawan mo, yun yung nagsasabi sa'yo na, yeah. oy, matanda ka na. Yung mga ganun. May Kaya certain point ka kailangan na. mag-workout tayo. Oo, balik yung yung May mga certain point. pagiging active. Kailan ka dumating dito? Ako, 2021. Yeah, No. July. Yeah. That's after COVID? Or still COVID? Yes! Oh my God. It's still oo. COVID. Kasi may parang after effect yung COVID noong 2020, meron pang mga shutdown nun eh, di ba? So, noong 2019, hindi ka ba nakatira dito? No, yeah. Hindi Flight na. attendant ka pa that time? Oo. Oh, Nasa yeah. Dubai pa Flight ako. attendant pala tong kaibigan With namin. Emirates. Oo po, Emirates po siya. Yes. Hindi kasi, di ba pag Emirates, one of the Yeah. best airlines in the world. One of the best. Mhm. Di ba? Yeah, Dubai eh. Qatar and Dubai. Yeah, I kasama think. siya sa top 5 if you're gonna think about it. Kahit nasa US ka tsaka Canada, but when it comes, pag sinabing Emirates, parang yung airline yan talagang nandito, di ba? Oh. Yeah. Kasi Kaya- yung Emirates is, they always make it na on top. They Oh. always aim na yung laging first on the top list. Pagka nare-review or na sila ng awards, gusto nila laging top Lagi, one, top one. Yes. Pero alam mo na, yung very fancy doon, very posh, very luxurious, yung lifestyle, Dubai, yes. yung ginagawa nila sa mga aeroplano nila. Which is, dito naman, nakita yung mga aeroplano dito. Oo, So, di ba? Oh. Yun- dito makasakay ka lang, that's their purpose. That's it, oh. Pero kapag Kahit sa Canada, ganun. sa Middle East, wala. Puro luxury talaga. Paano naman yung buhay mo nun? Yung buhay ko doon, very thankful ako na nabigyan ako ng opportunity na makapasok sa company na yon. Yes. Mhm. But in reality, there would still a point of me like I've been wanting to strive more at saka ang mahirap kasi ang experience ko doon is the upgrade for like kasi that time is maraming Pilipino. Yeah. Yeah, So, marami talaga. Like but I've heard now like marami silang hinahire na Filipino but very welcoming na sila. Hindi na sila tulad na dati na Oh. racist, Yeah, binabalance yes, yes, sila. yes. But that's company, yun ang business nila. They wanna, gusto nilang mabigyan ng different nationalities yung mga Yeah. crew nila. And it's just business. It's Yeah, nothing it's personal, to be nothing honest. personal. Kahit Ah. maganda yung personality mo, maganda yung performance mo, to be honest, nahihirapan ako to get my upgrade there. Mm. So naman, blessing in disguise naman, Mhm. na pinagdasal ko na kung hindi po ito ang way na para makuha ko talaga yung purpose ko in life. I wanted something like, like Uh-huh. to open doors for me. Yes. I may not know the answer now na pinagdadasal ko palagi. Sana po ma-upgrade ako. Never nangyari. Mm. Pero naman yung pinagdasal ko sa Panginoon na magkaroon ng ganitong lifestyle, yung tahimik, magkaroon ako ng sariling pamilya ko, Family, ng settle down. anak ko. Mm. Which is, kung anong meron ko ngayon, yun na lahat yung pinagdadasal ko before. Mm. Wow. Pero ma-segue ko lang na pag-usapan natin yung mga flight attendant. Pero ang taas ng standard ng Emirates at saka or yung Qatar. Oo naman. Ay, Qatar Emirates ba? No. No. Qatar Qatar is is, Doha. sa Doha. Doha. Hindi kasi nabanggit ko lang nung nag-fly kami dito. Mm. Parang yung dito sa Air Canada kung sino lang pwede. Oo. Hindi kasi naalala ko noon dati nung sa Emirates Mm. as in yung personality mo. Oo. Kailangan. Sasalangin talaga. O nasa standard nila, di ba? Oo. Hindi tulad sa mga ibang, hindi ko sinasabi na Yeah. hindi sila magaganda. Yan yung gusto kong sabihin. Yung kumbaga, kapag nag-a-apply ka sa Pilipinas, yung pleasing personality na Oo. yun. At saka yung physical mo talaga. Physical Oo. talaga, Physical. di May ba? height ka talaga, dapat maganda yung mukha mo. Ganyan yung mga standard sa Pilipinas eh. Oo. Pero pagdating mo naman sa, tama ka, like dito sa airlines na to, they don't look at that. No. Yung Yeah. personality mo lang as is, on how Yeah. you present yourself, on how you speak to them when they ask you questions. Yeah. Yun ang tinitignan nila. Mhm. It doesn't matter kung medyo mataas yung BMI mo sa normal. Alam mo yun, yung parang yung weight mo, hindi nag-aano sa height mo. I see. Yun, Ganyan. di ba? Pero sa Emirates, chine-check yun lahat.
May height limit, di ba? May height, may BMI, may arm reach, ganon. Oh. So, di ba? may ganun talaga, may ano, parang no? uniform. Kasi, Ang gusto nga strict, nila, no? on top most na ranking, gusto nila lahat uniform. Lahat Yeah. standardized. Lahat ganito yung Kumbaga, lahat may- ganito yung lipstick. Yung lahat ng ganito. metrics kailangan naka 7 kayong lahat, no? Mhm. Grabe, no? Ganun pala kahirap, no? Mahirap talaga, kaya nga Isipin natanong ko eh. Tapos pag sumasakay ako ng ibang eroplano, sabi ko, dito kahit sino pwede. Hindi, mapapansin mo talaga yun, especially kung nagbiyahe ka na ng maraming beses tapos nakasakay ka. Ako, nakasakay na ako ng Emirates eh. Yeah. Nakasakay na rin ako ng Lufthansa at saka British Airways. That's connecting flight from Canada to Dubai. Mhm. Pero makikita mo talaga, dito kasi sa Air Canada or sa WestJet, they don't, talagang tama yun, they don't look on physical Yeah. aspect. Yeah. Maybe yung certification mo, experience mo, or the way you present yourself, Mm. sabi nga nila. Talagang makikita mo, ay hindi naman ako nalalait, hindi tayo nalalait. Pero iba yung dating nila sa Emirates at yung dito. Mhm. So, I think ganun talaga. So, Ganun. mahirap. I mean, ewan ko lang ngayon, no? Ngayon daw, it changed a little bit. Parang mas welcoming na sila with Filipinos. Okay. Mas okay na silang mag-hire ng yung mga Asian. Mhm. Pero they still mix. That's what I heard. Kasi kung sa Pilipino lang, height talo na tayo. No, just joke lang. Pero But sa you'll be kaganda- surprised. pero sa Marami kagandahan, din talagang, Oo. marami din talagang Nakakapasok. wow factor na. Lalo na yung Yeah. mga bata ngayon. Oo. Oh my God. Yeah. Like, they take care of themselves. Oo. Talagang alagang-alaga yung sarili, yung skin. Oo. Yung mga basta generation natin full ngayon. package. Like, you'll see a lot talaga. Na maganda talaga. Tsaka, talaga nila, na-strain nila. Tsaka, nasasala. Tama ba yun? Oo, Kapampangan mo. nasasala. Napifilter. Yan. Napifilter ng Nasasala. maayos, oo. Or, kapampangan natin yun eh, masasala. Masala is bright or masasala is yung parang napifilter nila ng mabuti. Parang ganun. So, paano ka nakapunta dito? Okay. This is my favorite part. Lagi ko itong kinukwento. Like, sinabi ko nga kanina, like, parang lahat na nangyayari ngayon sa akin is like my answered prayer. Yeah. Mhm. So, I came here through petition of my husband, Nico, Victor Mhm. Nicolas. So, nung nakilala ko siya, I'm still in Dubai, pinakilala siya with a common friend. Mhm. And, but at that point, I'm in the stage of like, I don't have time for, I'm gonna lay my cards kung sinong makikilala ko. Because I'm ready to settle. Yeah, Yun na yeah. talaga yung Okay. aim ko eh. Kasi almost 30 na ako nun eh. I mean, Yeah. late 20s na ako. So, parang napagod din ako sa lifestyle. Single, na Yeah. Emirates life, pwede kang pumarty dito. Kasi may mga discount cards sila. Yes, Mga yes, restaurants. yes. And then free travels, Oo, di ba? lifestyle Yeah. mo talaga. Parang, Yung makakapunta ka tapos, sa ibang bansa. hindi rin pala ganun hindi pala lahat ng tao magkakaroon ng fulfillment through that lifestyle. Oh. Meron din pala yung maghahanap ng tahimik, ng family. Hindi kasi Oo. nung mga bata tayo, parang yung hinahanap Yeah, natin, di ba? yun talaga yung Yung- parang, Mapapagod ka. Yung parang Yung- party-party. Oo, yun. Kasi ang sarap ng buhay ng ganun eh. Oo. Diba, uwi ka lang, matutulog, and then the same app, yung gabi next na yun. day, go ganun ka na ulit, naman, may oo, energy ka may ulit, energy ka, may oo. pera ka, nagtatrabaho ka. Oo. So, makakain mo yung gusto mo, mabibili mo yung drinks na Exactly, makakamit. And then I was like, parang, tapos na ako dito. Parang it came to a point na parang, tama na, parang. And then Oo. nakilala ko nga siya. Oo. Tapos, hindi man kami nagtagal as, parang getting to know stage. Like, Yeah. nag-propose na din siya agad ng a year pa lang kami magkakilala. Yeah. And then, And that's LDR. yeah, that's Oh my LDR. God, LDR, Yeah, pre. LDR. LDR. Champion ng LDR. The OG of LDR. But right. then, hindi ko na rin yun gusto, yung ganung setting. Sabi ko, paano tayo to be together with like, in a short span of time? Yes. What are our options? Yes. Pwede ikaw ba pumunta dito sa Dubai? Will you have a job? Or ako ang pupunta dyan? Yes, yes. And then, winay namin yung options namin since, yung career niya, yung job niya, walang jobs offered doon. Kasi Sa- parang, dito sa lang Dubai, in limited Mm. countries. So, Yeah. parang our better option is for me to move here. To move here, yeah. Uh-huh. So, ni-start namin yung petition and then, nung time na may interview na ako, dun nag-hit ang COVID. Oh. Nagsara ang embassy. That was 2020.
2020. Yeah. Yes. So I'm in the Like everything shut down, like the everything world is stopped. set. Yeah. Everything is set. I have a date, waiting for the date, preparing all my documents, and then they said, "Oh, we declare shutdown. Everything is closed." Oh my God! Sabi ko, Imagine, no? Yung paano anxiety kaya mo, to? no? Talagang yung stress level ko and yung hormones ko, parang pinagdasal ko po ito. Akala ko po ito na ano pong nangyayari. Everything is unsettled. Everything is like, talagang yung stress level ko is... Pero hindi ka pa nag-resign at that time? Hindi pa. Okay. Kasi naman, kahit walang flights, kahit nag-shutdown din yung mga flights, meron ka naman basic salary. Okay na okay naman para mabuhay ka. Which is wala ka naman din hindi mo magagawa. Which is... kasi wala rin namang flight. Yeah, so no dasal choice lang ka rin. nun. Yeah, dasal. Hanggang nag-reopen. Aha. Pero yung time ng uncertainty, like, hindi mo alam kailan mag-open. Mag-open ulit, Pero nung nag-open naman, in fairness, like in a month, dahil nga nandun na ako sa brink of the moment. Parang na-pending lang kayo eh. Inuuna naman kami. I Which see. is, as soon as lumabas na yung visa ko, nag-move na ako dito. And that was 2021 of July. Matanong ko lang, what kind of visa did you get? Yung ba yung fiancé visa or since you guys proposed Got na? married. Got married Hindi. already. Nakalimutan ko pala yung part na nung nag-propose kami, nag-propose siya sa akin. Dito na rin yun nangyari sa Monterey Beach kung saan nga tayo dapat papasyal. Yes. Yung parang maganda yung view and all, parang 17-mile drive. And then, nag-decide din kami to get married here na. Even though I'm still in a tourist visa. And you can? Yeah, and I can. And that's okay. What year is that? Okay ba yun dito? I mean, sa okay lang. sa US. So, halimbawa, tourist ka, no? Halimbawa, tourist ka from Pinas, and then meron kang boyfriend dito, na US citizen or green card holder. Gusto nyo magpakasal sa San Francisco City Hall, kukuha lang kayo ng date, and then you can marry there. So, kahit na tourist visa ka, papakasalan mo is resident here or US citizen. That's okay. Okay. So, yun ang ginawa namin nun. Kasi may crew visa ako, which is I used to come in here during my layovers. Crew visa, which is the C1D flight attendant visa. Parang sa Seaman. C1D. Yeah, C1D. Yeah. Same. Kasi problema ko yung mga C1D na yan. Crew visa lang, ay US lang at saka may sapatang country na nagre-require ng specific visa for airline crew or cruise ship. Meron silang ganyan kasi they cross the border a lot. And then nakita ko lang yan sa application ko. Kasi before ako naging citizen, nag-apply ako ng US citizen sa Alberta. And then ang daming visa na applyan mo doon. Tapos ang dami nilang question. PR. Sa Canada tawag po nila PR, dito green card. Diba? Yun ang difference. Yun ang difference nila. Pero same thing lang. Yung permanent resident ka na. Permanent resident ka na. So yun, permanent resident pa lang ako. Mag-a-apply na ako ng gano'n. Yun, nakita ko yung visa. Meron silang, are you applying visa as a flight stewardess or seaman or cruise ship? Crew Ship sabi nila. Nakita ko lang. Na-segue lang po. Anyway, continue. Tapos na tayo doon sa part na, crew visa. Tapos, on top of that, meron din akong sariling B1, B2 visa. Which is tourist visa. Visa. Yun, in-apply ko separate. Para kapag days off ko, nakakapunta ako dito. Bakit? Hindi nyo ba pwede magamit yung visa nyo pag day off nyo? Kung hindi ka naka-uniform, hindi mo yun. For real? Kasi validity nun within your contract. Or no? Actually, 5 There's no years din contract. ata yun, Ton. Tapos 5 years yun. Kung magre-resign ka, kaka-cancel din nila yun. Pero what if kung kumari nag-dock kayo sa ibang bansa pero gusto nyo magbakasyon lang dahil naka-off kayo? You have to have a B1, B2. Ganun din sa Seaman. Hindi. Yung sa amin kasi C1D, kung ilang araw lang yung barko doon lang yung valid. Hindi ka pwedeng bumalik using that same visa? No. Hindi pwede. Hindi, sorry. Natanong ko lang kasi wala akong alam dyan eh. Yeah. Tsaka hindi. Pwede ba? Alam ko hindi. Hindi mo mahahawakan yung passport mo pag nasa Amerika kami. Hindi. Kasi Hindi maraming mag-jump yun yung tinatawag nilang tumatalon. Diba? Bawal. Is that a new Hindi, matagal na yun. May lang kami, kumbaga may pass lang kaming ibibigay sa mga crew para makalabas. Tabi-tabi po pero marami pong mga Pilipinong gumagawa. Hindi, maraming Pilipinong gumagawa nun. May mga itapos gagawin nila. Tatalon sila sa ship, di na sila or sa
hindi na sila babalik, and then yun na yung magiging TNT. Yes. Yung tinatawag nilang TNT. Yeah, and then they overstayed without illegal documents. I mean, without legal documents, and then they just find their way. Yeah, they're find their way. Malegalize dito. Yeah. So, yun, habang hinihintay yung petition, dalawa na yung visa ko, C1B at saka B1B2. So, nagpakasal kami dito sa SF City Hall. As soon as na makuha namin yung marriage certificate, start na namin nga yung petition. Tapos nag-last lang siyang parang 1.5 years. But then COVID hit, and then nag-intay. And then, yun, nakapunta na ako dito. So, you're technically married, hindi ka na fiancé visa. Hindi na. Kasi meron dito fiancé visa, sa Canada wala, di ba? Kasi ang pagkakaintindi ko dito, fiancé visa, Common law sa atin, di ba? Common law sa atin kung nag-common law kayo sa Pilipinas. Hindi. Dito rin sa Hindi. Mag-boyfriend, girlfriend kayo sa Canada. Kasi minsan may mga student, tapos magkakaroon sila ng boyfriend or girlfriend na citizen or PR. So, pwede silang mag-apply as a common law. As long as they're together for 1 year. Yes. Like, live-in, gano'n? Live-in yan. Live-in parang live-in partner sa term ng Pilipinas, pero dito they call it common law. Kasi mag-share kayo Kung wari nagkaanak kayo within that 1 year, mag-share kayo ng mga benefits at saka and everything. So technically same rights ng married pero you're not officially married. O balikan naman natin yung pagdating mo dito. Ano yung expectation mo? Siyempre, flight attendant ka, tapos siguradong mag-iiba yung buhay mo dito. Exactly. Tsaka paganda-ganda ka, men. Tsaka yung standard mo, Dubai. Dapat Dubai din yung... Yung paganda-ganda ka, men. Mawawala na dito, men. Wala na dito, men. Yan ang sinasabi natin pag nag-abroad ka, di ba? Hindi magsuklay. At saka maligo, men. It's a routine. It's a huge task of the day. Yeah, so paano yung naging transition? Well, bago pa ako tumapak dito, yung expectation ko talaga, wala na. Like, linower ko na. Hindi ako nag-expect. Kasi yan naman natutunan ko sa buhay Yes. Whenever I expect something big, whenever I always foresee it as grand, as luxurious, lagi ako nadi-disappoint. So why do it? Ganito na lang. I will expect the worst. Like, sige, kahit saan mo pa ako itapon. Pupulutin mo na lang ako somewhere. Pero kung every time ako madi-disappoint, parang wag na lang. So, sabi ko sa sarili ko, pupunta ako doon sa Amerika, and I am aimed to study, to work hard for the family that I'm gonna build in. So, diploma siya. Diploma, diskarte, di ba? Diploma siya. Di ba? Diploma siya. Hindi ako pwede sa diploma Hindi, kanya-kanya naman. May ganun pala kayo. Hindi, may episode kami na diskarte. diploma or diskarte. Kasi, marami na rin ganyan. It's very controversial. Sabi nung isang sikat na na-assassinate na si Charlie Kirk. You don't have to have a degree for you to be successful. He's not a graduate. Yes. Yeah. But for me kasi, I wanted to change careers. And inisip ko, once I stop dito sa Emirates, ayoko nang mag-fly ulit. Ask ko pa naman na you didn't think about going a flight stewardess here. No, kahit naman ako, ayoko na sa bagay, ayoko na eh. Ayoko na yun. Parang tumating niyo sa point na ayaw mo na yun. Wala na. Pero nakarami na rin kayo, kasi kung gusto mo yung, sabi nila, kung gusto mo daw nagta-travel, be a flight attendant. Yeah, and marami pa rin akong kakilala and friends until now. They have their families, 2 na yung anak, 3 na yung anak. They still fly. Because they just love it. Meron lang talagang tao na like me na hindi na talaga ako. Meron talagang stop. So, baga ako, family na talaga. Family na. Mas gusto ko nang kasama sila. Or maybe a different change of route. Iba naman. Different ganyan. career. Minsan kasi naghahanap ka rin ng konting challenge dahil natapos na yung chapter na ng buhay mong yun eh. Yung chapter 3 tapos na yun. Correct. Then you wanna move. Sabi ko na, stop na from here. Yeah. I'll try another route. And then you don't wanna push it. So, hindi ka nag-flight stewardess dito. Anong career path ang pinili mo?
Before pa noon, sabi ko, mag-nurse ako. Filipino. Filipino. Joko eh. Pilipinong Pilipino. Ako, iniisip ko na kung hindi siya nag-flight stewardess. Hindi kasi most likely nasa health industry yan or hospitality industry. Yeah. Yun lang ang dalawang pinag-iisipan ko. Pero hindi ayaw ko naman maging judgmental, di ba? Or stereotype mga Pilipino, di ba? Pero wala akong minamasama sa pagiging nurse. Ang sinasabi ko lang, parang yun yung stereotype sa Philippines. Yes. Diba? Pag now naman, lalo Yeah. na dito sa California, LA, SF, talagang, minsan nga, nababahiran na rin ng bad profiling. Kasi daw, parang sa mga facilities daw or sa hospitals, dahil sobrang dami nila, nagiging bully na din daw sila. Meron na silang yung tinatawag nilang Filipino Mafia. Oh my God! Filipino Mafia. Yung, alam mo yung toxic trait ng mga sa Filipino workplace, yung parang Yun yung, seniority, sila sila yung kailangan pakinggan, ganun. Kailangan ganito gawin pero mo. alam mo, yung fairness naman, I'm still seeing that once in a while. Pero alam mo kung dito ko na lumaki yung Pinoy, they don't care. Yun lang mga ibang na hindi pa sila nakakapag-adjust fully. Parang ginagamit pa rin nila. They try, pero sometimes mag-ano ka lang, lumalabas lang once in a while. Pero tatabla din naman sila eh. Kasi yung mga taga dito naman, they voice out. Yeah. They will speak up. Hindi naman nila kakayaan na which is naman para sa akin, I feel so much like release from that point. Na kasi doon sa Emirates nga, meron doon na hindi ka na-upgrade, nang punta sa'yo, ganyan. But here, I can speak up. Yes. If I feel that you're humiliating me, if I feel na parang binubuli mo ako, like, I'm gonna tell you right there, now, meron ako, you have to stop. Or I pulled them on the side and then I said, "You're embarrassing me." Yeah. And I don't like it. Same in Canada, no. Yun ang yun ang isang bagay na kailangan nating yun ang isang bagay na matututunan natin sa abroad, especially in Canada and America. Yes. Pag someone is treating you or mistreating you. Kasi sa Pilipinas, if someone mistreating you, especially kung sa tingin mo meron na silang posisyon, May pera, or may senior posisyon, wala sa kang baba. say. Wala kang say, exactly. Wala kang say. Businessman, Diba, sasabihin walang ka na say. dyan ka lang, dyan ka na lang. Oo, wala kang say. Dito Pero sa Canada or here- sa Amerika, kahit gaano ka kataas. Pantay. Regardless. Lalo na pag meron na silang sinabing masama sa'yo. Yeah. You can voice out. You which can't is- be rude here. You can't be bully. You can't be nasty. Or other words, they call you out. Which is, I feel so fair na hindi mo makikita sa Pinas, sa Dubai, na gine-generalize mo lahat na, Pilipino ka, ganito ka, Indiano ka, ganyan, or ganito ka, ganito ka. Like, no. Like, I have my own personality and I can speak up for myself. Nagustuhan mo naman Nagustuhan ko. yung nurse. Nurse. Parang dito ako nakahanap ng purpose ko. Yeah, naman. Parang Kasi dito yung ko iba na-feel. napipilitan lang sa mga parents nila. Oy, mag-nurse ka. Exactly, Which is, Filipino culture. very valid. Diba? Very Si Jokoy nga, di ba? Ay, yung isa naman, napipilitan sila because of money. Because nurse makes a lot of money. Yeah. Diba? So, Pero minsan... totoo yun? Totoo yun. They pay a lot. I heard that North Cal, which is North California, are the highest paid nurses. I'm not sure if this is true, but sabi lang nila. I I guess think New York. Hindi New ba? York? Is it New York? ang tatanungin nyo ang isa nyong guest. Okay. Dahil siya nasa highest paid hospital in the Bay. Wow. Makikilala Kasi nyo yan. tayo on a starting line of nursing career. Okay. So sa atin ang nurse 4 years. Yeah. Diba? You have to 4 years and then after nun you mag-exam ka yata for licensing. So mag-aaral ka na naman for few months to take the exam. So all in all parang 4.5 years siya or close to 5 years. Kasi nandun pa yung practicum mo or ano. Same din ba dito? Hindi.
Oh, wow. Which is, I was surprised din nung una ako. Kasi nga, ang alam ko lang is mag-nurse ako. Which is yun, yung right na sinabi mo, Yung 4 yun years. ang aking thinking. Mentality kasi Yeah. ganun lahat yung mga nurse sa So, Pilipinas. sa Amerika pala, meron pala silang levels of nursing. Oh. And there are specific points of the level of the career na pwede kang mag-start kung saan ang gusto mo and saan ang priorities mo and kung anong gusto mong unahin. Like for example, sa unang-unang level, meron tayong sinatawag na CNA. So you are a certified nursing assistant. Nursing. And then they have LVN, which is licensed vocational nurse. Parang yun yung second year mo na or hindi naman? No. They Level are totally different Oh. certifications, level of studies, and... Pero hindi ka pwedeng, kunwari, kumuha ka ng CNA, Mhm. kukuha ka na lang ng half a year ng No. No. Kala ko kasi, starting mo CNA and then experience and then plus 6 months, tapos mag-upgrade ka na dun sa ganun. Sa ano pala Parang sila? sino-shorten yung Oo. hindi. Like, kung CNA lang kasi, parang 6 months lang yun of training and 6 months, I guess, or 3 months. Tapos meron ka makakuha ng certificate. Pwede ka nang pumasok sa hospitals or facilities. Pwede mo nang applyan yung role. Now, LVN, meron silang mga programs dito, like shortest is a year. 12 And then you can months. be an LVN after if you pass all the courses. And then you'll take the boards. May board pa. Wow. Ano yung prereq? Kasi ikaw, graduate ka, di ba, sa Pilipinas. Enough na ba yun? So meron silang tinatawag na marami. Nung rin-research ko, sabi ko, meron silang 7 years recency rule. Yung 7 years Na- backwards Oo. from kailan? Pero dahil Yung matanda na tayo, hindi na tayo aabot doon. Kasi natapos ako 2004 ako 4? natapos Oh. ng college ko College, sa yeah. Philippines. No! 2004. 2004, high school. Oh, yeah, you're right. 2009. Yeah, 2004, 2008, natapos ako ng marketing. Yeah. Na bachelor's degree. Tama ka, may mga GE yun, di ba? Oh. English, math, ganun. Pero, dahil, 2008 versus 2021, hindi na pasok More sa than 10 7 years years. na. More than 10 years. Yeah. Oo. So, kailangan kong ulitin lahat. Ay. Pati yung mga English, math, ganyan. Oh. Hindi, for how many years? But dahil kasi shortened period lang siya, for LVN course alone, 1 year lang yun. Okay na. Not bad. 1 year lang, pero full-time siya. Oh, Means yes, every yes. day ka, May pasok ka. Monday to Pasok. Friday, full day ka Yung, nasa yung school. full load Hindi- na tinatawag Full nila. load, Oo. hindi ka pwedeng mag-part-time job. Oo. Kasi wala ka ng time. Wala ka ng time. So, full-time student ako for a year. But then, mabilis lang siya natapos, nag-graduate, pumasa ng licensing, and then nakapagtrabaho na ako as a nurse. Oh. Within a year. Within a year. Wow. Within a year. So, Bilis, no? mabilis lang yon. And then, ang big difference niya lang sa RN noon is meron lang siyang specific skill like IV insertion Ayun, and all, everything like pagturo. IV. Yeah. Yun yung level na hindi mo siya magagawa as LVN. Okay. So, So, And yung next certain- step na is RN. RN. Yun na yung, di ba, nabanggit mo nga sa akin nung nagkita tayo, nag-aaral ka. Yes, Yeah, right RN. now. So, For continuing for BSN RN. so meron din silang shorter program for 1 This year. time, meron na kasi may nursing courses na ako eh. Yun lang CNA to LVN ang wala. Oo, so Ay, different sisi. level. So, dahil nurse na ako, LVN na ako, merong specific courses na credit nila somehow dito sa BSN RN course. And then, nag-test lang ako ng mga 2 o 3. And then, marami silang tinanggal dun sa program. Which is, na-shorten din ng konti. Kung mapapasay mo yung mga test. Pero marami, like, review ka ng review. Oh, kailangan din pala matalino ka. Oh. I think memorization skills ang kailangan mo sa pagiging nurse, di ba? Memorize or maybe more of analyze. Oh. Kasi ang dami mong minememorize na kuwari. Yung mga terms, akala ko din, kailangan Oo. mong i-memorize. Pero dahil paulit-ulit mo siyang pinag-aaralan tsaka binabasa. So nagiging muscle In time, memory. pag-una lang na parang
Acetaminophen. So, yung mga gamot na gano'n. Ganito yung mga gamot. Bakit Tylenol kailangan lang pala, dalawa no? pa yung pangalan, ganyan-ganyan. Oo. Ba? Or parang kapag bakit yung term nyo sa ganitong skill, ganito lang pala, tapos iba pa Yeah. yung tinatanong nyo. Ganyan. So sabi ko, sa una lang pala. Pero Mm. after 1-2 years, napapractice mo na. Okay. Total nasa pinag-uusapan natin yung yan sa hospital, healthcare. Gusto namin tanungin yung healthcare nyo dito. Oh. Kasi yung alam ko yung mga ibang Canadian na Pinoy, ayaw nila yung healthcare natin sa amin. Sa Ayaw Canada. nila. Pero kami naman ni Ringo, binibida namin yung healthcare namin, Oo. which is kasi nga libre. Libre. Oh, pero syempre meron ding advantage at saka Disadvantage. disadvantage. Oh. So sa inyo, paano ba yung ano dito? Kasi sa amin libre, di ba? Libre. Oh. Yung sa inyo, Libre din ba? Okay, I'll try to answer, okay? Okay. Don't quote me on it, pero kasi there might be better answer. okay. Pero I'll try to answer yung alam ko. Okay. Yeah, and then Based sa based on personal ko at saka kung ano experience, yung yeah. experience ko. Exactly. Mm. So, dito, ang pagkakaalam ko, kapag halimbawa, may mga tao kasi na-diagnose sila na may mga malalang sakit. Malalang sakit. Like, dialysis dependent or some circumstances na wala silang family or minsan homeless, ganyan-ganyan. Eligible sila sa medical ng government. Which is Medicare. No, Medicare nga ba? Anyway. Yeah, ganon, Medicare. Oo. Libre yun. Libre yun. Hindi kung wala kang trabaho. Yun nga, you don't have to work because you're, may diagnosis ka. Paano ka mag-work kung nagda-dialysis ka 3 times a week? Oh. So, yun ang favorite kong example kasi may mga ibang sakit pa na for sure na eligible. Pero yun ang, laging sure yun. Pag dialysis patient ka, hindi ka makakapag-work. Kasi dependent ka na nga eh. Wala na yung kidneys mo is dependent na sa dialysis. So, paano ka makakapag-work kung 3 times a week kang nakaupo sa chair ng 3 hours? Tapos hinang-hina ka kapag ka. So, yun, fully covered yun ng government. Yung mga ganon. Pero naman halimbawa, yung mga like us na nagtatrabaho, na able, right? So, yung mga employer mo, mag-share, may benefits na bibigay sa'yo na medical. Pero hindi na yun babayaran ng full. As an employee, you still have to pay a share. Yes. So, ngayon, you have the eligibility to choose which hospital ang gusto mo. Hospital? Like kanina tinanong mo sa akin, sabi mo, may nakita ko yung Sutter dito sa city niyo ng Tracy. Yes. Sabi ko, Community hospital. Yeah. Yun, doon pupunta yung mga Medicare. Doon sila pumupunta. Pero yung mga nagbabayad ng own, like us, o like halimbawa ako, I choose Kaiser. So, if Kaiser yung hospital mo, ngayon, kung gusto mong pumunta ng other hospital, how's that gonna work? They have branches everywhere naman eh. Okay. So, Kunwari, nagkasakit ka habang nagta-travel ka. Yeah, like you say, kung gusto mong pumunta ng Vegas and then nagkasakit ka sa Vegas. Yes, they have. But you have to find a Kaiser hospital. Yeah. Pero kung Yung Kaiser na yan, private. Yeah, ganun siyang naiintindihan ko. Okay. Kasi So, nga, so. we pay our share. yes, Kasi yes. sa atin, public lahat, di ba? Lahat Yeah, funded, walang publicly funded. Pero meron pa rin libre pala Okay. sa Amerika. Yeah. Kasi ang mentality sa Amerika, Parang Pilipinas. private lahat. Oo. Di ba? Meron pala silang publicly funded Meron. na Tapos, medical. yung halimbawa nag-work, dito trabaho ng mga tao, di ba? Pagka nag-65 sila, alam ko, automatic silang, dahil marami na silang na-share sa tax. Na-contribute sa tax. So, automatic Medicare, sila eligible. Okay. So kung Medicare ka, hindi ka pwedeng pumunta sa Kaiser. Meron din silang Medicare Kaiser kasi nga you can choose. I see. Okay. Pero kung you don't have to, like, hindi ka naman masyadong picky or kung saan yung malapit na hospital. So, halimbawa yung Sutter, which is maganda rin naman kasi yung service nila. Maganda naman. Hindi naman, lahat naman dito is standardized naman yung mga hospitals, yung cares. Wala naman yung parang, huwag ka pupunta dyan kasi mamamatay ka dyan. Hindi, kunwari, for example, ikaw, nagkasakit ka, kunwari lang. Pupunta ka sa, anong pangalan? Kaiser. Kaiser. Magbabayad ka pa.
co-pays na lang. Meaning, Meaning, halimbawa ako, magpapacheck up ako sa OB ko. Ang copay ko is $25 oh, not bad. per visit. Like, halimbawa, kung pregnant ako, may visit ako the whole span of 9 months, di ba? 25, 35, ganyan. Kung may So landro ka. yung visit na yun, kumari, buntis ka 9 months, yung visit na yun every 3 months or something. Mhm. So it's not bad, $25 quarterly or every 3 months. Oh. Hindi, pag nanganak ka. Nagbayad lang kami ni Nico $300. Oh, that's not bad. Not Yeah. bad still. Kasi Pero isipin mo, pag Ba't tinitignan parang mo kasing, yung... ano pag eh, parang takot ka, parang sa Oo. Pilipinas, Yeah. yung maubos yung savings mo. Hindi. parang yung kapatid ng sister-in-law ko, kasi sabi niya, i-CS na natin to. Wag po, ino-normal ko to kasi wala akong pambayad ng CS. Alam mo yun, yung ganun, kala ko dito, ganun din dahil mahal. Hindi. Pag nagtatrabaho ka, afford mo. Afford mo. Afford mo. Yeah. Pala. So let's say yung sahod mo, 1,000, ewan ko, anong sahuran nyo dito, bi-weekly or every 15th, 30th month. Let's say, Paano ba? bi-weekly. Bi-weekly? So same in Canada. Yes. Mostly bi-weekly, every 2 weeks. Mm. So let's say bi-weekly, $1,000 ang sahod mo. Can you afford the healthcare on 1,000? 1,000? Oo. 1,000 sa isang paycheck? Oo, isang paycheck. Siguro, the calculation will depend on your salary. Oh. Hindi siya naka-standardize, ganitong age mo, ganitong bayad. Oh yes, kasi ganun Nakadepend siya ang lahat sa iniisip income. ko. Hindi. I think age bracket ang iniisip ko from age 25 to age 40. Hindi. Ganito ang basic, like 350 a month. Yeah. Yun ang iniisip ko kasi I have no idea at ang alam ko lang, binabayaran mo yung health insurance Oo. dito. Mm. I think, nakadepend lahat sa income. Mm. Kasi marami pa yung options eh. Meron din silang tinatawag na Covered California, which is specifically only sa California. May option ka na hindi ka kukuha sa employer mo, but mag-a-apply ka through Covered California, and then you have the option to choose any hospitals you want, pero income-based. We used to do that, me and Nico, nung siya pa lang ang nagtatrabaho sa amin. Kasi siya pa lang ang earning sa amin Yes, yes, dalawa. okay. Pero nung nag-start ako ng trabaho, at the end of the season, pagdating ng tax season, hello, kaboom! Kami ang nag-owe ng pera dahil nag-combine na yung income namin. Kinuhanan kami ngayon ng marami. Oh. Dahil daw, combined daw namin is ganito na daw ang Yeah, kikita amount. namin. So sabi namin, there's no point now of getting this, Yes. getting our Insurance. insurance through you guys because you're basing the... From salary. Yeah, from Yeah. salary. So why not me taking from my employer, Nico will get from his employer, and then kami magkasama ng anak ko. Excuse me. So, which is, mas alam mo, mas mape-preempt mo kung anong babayaran mo monthly. Hindi katulad nung, ganito, kasi yung tax nyo, ganito na. So, kayong magbabayad sa amin ngayon. Sabi namin ni Nico, nagtinginan kami, tayo ngayon na magbabayad kasi kumita tayo ng ganito. Magkano So, ba yung tax dito? It depends on Nakita ko sa yung sales tax. 7 to 10%. Sales tax yun, hindi ko alam yung income tax. Sa income tax. Sa Sa 12%. Sa inyo, iba eh. Iba yun sa amin. 5% lang sa inyo, di ba? Hindi, depende sa sahod na bracket. Hindi, I mean kung... Oo, percentage sa pala. tax. Iba pa rin, Percentage iba pa rin. Oo. Kinukuha niya. Pero Totoo. yung sales tax, 5% lang. Hmm. Sa inyo, 7 kasi 5 plus Yes. 7 provincial. At kaya 12. Hindi kasi sinasabi malaking tax sa atin, di ba? Malaki yung tax sa Sa Canada. sa Canada. Oh, Yeah. imagine mo if you're earning 70,000 a year, 26,000 na yung tax. Oo. Oh, so that's what 1/3 ng sahod Oo, mo. ang laki, di ba? Oh, malaki. So Malaki. yun Dito, yung, mga approximate. Ganon. Ganun din? Hindi, California. sa bagay sa Yeah. state of, depende kasi sa state eh. Yeah. Depende. May dalawang tax ka lagi, California state tax and, And federal tax. So Yeah. same thing sa sa Canada kasi federalism sila eh. So ang naano ko lang, napansin ko lang, same thing sa Canada. Kasi ang cover lang ng free healthcare sa Canada, napakalaking issue sa mga kababayan natin yung healthcare ng Canada at saka ng US eh, di ba? Yes. Ang napansin ko lang, meron din tayong binabayaran ng extended healthcare, di ba? Yeah. Ano naman From- daw yun? Parang extended health benefits sa mga Oo, kasi sa mga
Trabahador. Babayaran mo yun. Optical. Yes, that's dental, right. optical, yung physio, yung chiro, yung massage. Hindi po Massage. cover ng Canada Healthcare yan. Hindi. Yun ang So- wala kami dito. Oh, Oh. Wala kami ganon. Dental lang ang nakaseparate. Other than that, wala nang optical. Optical, you buy your own. Hindi Punta ka sa kasama. Costco, bili ka sa lamin. Oh, yun lang. Or, ano dun. I don't know, maybe may mga sa mga older age, like 65 up, sa mga senior. Yes, Baka yes. meron sila, like through Medicare. Meron Meron sila. silang pwedeng, Mm. pero like, age na, working age, like us, wala. So, yung health insurance mo, mainly lang sa health. Yes. Like yung other extended health such as Wala. yung No. sa mata, sa Wala. ano. Pero yung mga ibang employer men, hindi man sila nagbibigay ng extended health benefits. Marami din. Marami, Oo. marami. Kasi meron ka ng healthcare. Oo. So yung mga, especially yung mga maliliit. Sa amin, Sa dentist ka mo, kasama? Separate. Sa Separate, dental? yeah. so bibili ka rin ng dental care, parang gano'n. Through your employer din, kung i-offer niya Oh. sa'yo. Yun yung kagaya din sa amin sa Canada, hati din sila. Yun yung extended healthcare, yun yung may dental, may eye vision and physio, everything, extended healthcare. Hati kayo ng employer. So same thing din para Same sa thing. kanila. Iba lang yung approach, Mhm. no? Interesting kasi ang bad, medyo may pagka-bad image yung sa Canada. Hindi, yung sa US dahil nagbabayad ka. Oo. Oh. Kasi sa Canada, technically sa Canada free. nagbabayad ka dahil sa tax eh. Oh. Yes. Di ba? Kasi ang laki ng kinukuha nila sa tax. So yung portion ng tax na yun, binabayad mo sa healthcare. So for So- my own Mhm. learning. So lahat ng hospitals sa Canada are government funded. Government Yes. funded, yes. So pupunta ka lang sa hospital nearby you and yun, libre yun. That's Wala it, kang yeah. kailangang babayaran. Wala. Parking lang. Parking Oh, lang. Parking lang, yes. Oh. Pakita mo yung tinatawag nilang health card mo. Oh, Health card mo. Pare-parehong every Canadian, every PR has a health card. And then when they get sick, pupunta lang silang hospital and then they get care. Yes, Okay. exactly. How Kahit yung about- mga temporary foreign worker. Meron, Meron oo. din So sila. lahat may health card. Pati student meron. Ang wala lang yung tourist. Oh, okay. They can So- buy their own. Any hospital, Pwede. pwede kang pumunta. Mm. So, may mga TNT din for sure, di ba? Meron. So, yun Meron, yung mga meron. kawawa, what if they get medical emergencies? Will they get help? Well, they don't, sa hospital doon, ang kagandahan, hindi ko naman sinasabi, ewan ko dito ang napansin ko lang doon hindi nila tinatanong yung status mo eh. Though you have to show ID. No, yeah. Yun, oo. And Kasi- then, Kailangan pa rin yung... mabilis naman Sa yung- bagay, kasi ako worker eh. So may, Yeah. may valid ID. Sa bagay, hindi ko pa na-experience Magbabayad talaga. ka. Magbabayad ka. Pag wala kang ID. ID. Mhm. Oh. Walang Health card. Pero co-pays, ganyan, wala na. Wala na. Wala na. Kasi government. Oo, kasi government siya. Gusto ko naman tanungin to. Kung dito sa Buhay Amerika, ano yung feeling mo na... paano ko ba sabihin to? Yung okay ka na, mga magkano yung income? Hindi, yung Hindi, minimum. Parang yung mabubuhay ka na ng... hindi nag-struggle. O, hindi nagsistruggle. Hindi yung nagdo-double job ka, Oo. hindi ka yung naghahabol ka ng bills. Ang hirap naman ng tanong. I guess Hindi, siguro, ano lang naman. ballpark. Ballpark. Kung wari, yung rough estimate. Kasi sa Canada, okay ka na around 7, I guess depende sa lugar, no? Oo. Pero sa Alberta, kung sa Edmonton, Alberta, you live comfortably kung nasa 70 ka tapos yung misis mo, or kung dalawa kayo nagtatrabaho, about 6 digit, 100,000. Kung Hindi. pares kayo. Hindi na yun. So sobra na yun, man. Ibig ko sabihin yung okay ka na yung nakakapag-rent ka. Hindi yung may bahay ka. Yung lang ba? Yung sakto. comfortable. Sakto lang. Sakto lang. Oh, Yung hindi ka talaga hirap na hirap. Oh, I see. Oh. Mga magkano? 70? Ganun? US? Or no? Single. Single, oo. Single, okay. Kasi pag may bata kasi, it's a whole different. Oo, kasi Oo. ano na yun. Oo. Combine Kung na yun. single ka, 70 I guess would work. Okay Kasi na. you can share a rent. Yeah. Yes, a You know? roommate. Hindi mo yun yun. kailangan magbayad ng
ikaw house, lang. mag-mortgage by Pwede ka yourself. mag-share sa friend mo. 70,000 a year, ah. Siguro. A year yun, ah. Maybe an estimate, rough estimate. Oh. Ngayon, pagka ginusto mo na ng privacy, pagka ginusto mo na kasi may baby ka na, Oh, tapos yes, magkaka-siblings na yan, Yun, doon na nagwa-widen, I guess, yung mga expenses mo. Kasi kailangan, let's say, hindi ka na pwedeng magkipag roommate doon. May asawa ka na, tsaka yung asawa mo na yung roommate mo eh. Yeah. Yung parang gano'n na. Or kung gusto mo naman mag-work kayong dalawa, ngayon may mga bata, kailangan mo magbayad ng daycare. Alam mo yun? Like, ganun yun sa abroad, no? Yeah. O yun nga pala, Yung laban mo lagi. nasabi mo yung bata, may allowance ba yung bata dito? Every tax season, meron siyang 2,000. Tax season lang. Hindi, walang monthly. Hindi tulad sa Canada. Canada o yung CBB, no? Yung CCB, Child Care Benefits. Wala. Nagdedepende rin yun, yung Kala ko CCB meron. Oo. Wala. No, ako rin iniisip ko meron sila eh, kagaya. Oh. Pero meron kayong food stamp ba pag bata ng anak? If you're low income. Okay. Sa mga low income. Kasi ang alam ko lang kapag sa mga Walmart, nakakita ko yung mga SNAP, EBT, yun yung pwede mong makaano yung mga essentials mo like eggs, milk, At saka yung mga formula, groceries. diapers, wipes. Yung, I think, ina-apply mo yun if you are eligible through the government and then mag-grant ka lang ganun kung low income ka. So once a year lang. No. I don't know how they're... No, I mean yung sabi mo allowance. tax season. For kids, for kids. working adults like us, yes, 2,000 per year. Magdidepende pa yun sa ano? No, hindi na. Standard na. Ngayon, Okay. kung tatlong anak mo, may 6,000 ka. Ooh. Kung gusto mong gawing 5, go ahead, may 10,000 ka. Pero, No kidding. Hindi, kasi yung mga Pinoy sa atin, Meron, ginagawa business. exactly. Oh, minimum 4. May kakilala ako, pre, ginawa niya, 5 anak, so yun nakukuha niya sa CBB. Yun yung pang mortgage nila. Exactly, pre. Di ba? kasi may monthly. Oo, may monthly. Hanggang 18 years old, di ba? So, isa lang ang magtatrabaho sa kanila, mababa yung income nila, mas The rest- mataas yung allowance nila, yung allowance na makukuha sa 5 bata, pambayad na ng mortgage, kaya yung bahay nila sobrang laki. So, kasi afford baliktad nila. sa ng Pinas, ang anak mo ang bumuhay sa'yo. Oo. Ganon, no? Oo. Kasi silang may Oo, income eh. sa Canada, Silang may ang income anak na mo, monthly. exactly. So, ikaw na parent niya, yung nagbayad sa bahay mo. Oo, Oo, marami diba? yung Pilipinong gano'n. Marami. Kaya ang dami walang nilang ganun dito naman. Oo. Kasi wala naman kami ng monthly. To be honest, option nila yun, choice nila yun, yeah. di ba? Kung ano lang Tsaka yun. pera Okay ng din anak naman nila yun. Oh. Yeah. Pero in reality po, maraming mga Pilipinong ganun sa Canada. Wala namang masama. Walang masama. Wala namang masama. Oh. Pera din nila yun eh. Oh, Tsaka pera. anak niyo yun. Diskarte nila yun eh. Oo. Choice mo yan. Choice mo yan eh. Pero Ang ano lang doon, baka magtanong yung mga bata, nasaan na yung allowance namin? exactly, di ba? Ayan no, Oo. nakatira kayo. I give you roof, I give you food, sabi niya. Ay, may bago ngayon. May bagong pakulo si President DJT. Donald Trump. Yeah. Oh. So, inatawag siyang bagong Trump accounts. Oh. So, if your child was born from 2022, I guess, don't quote me on the dates, 2022 to 2025, I guess, yung 3-year span, bibigyan na ng 1,000 every single baby that was born during those time. Oh. Ngayon, A year? hindi, No, one just time. 1,000. One time. Ngayon, 1,000 that 1,000, ilalagay niya sa account na gagawin mo for your kid. Oh. So Okay. ngayon, ikaw na parent, apply mo yung SS number ng anak mo, and then you can start feeling that. Kung, yun nga, kung mayroon siyang 1,000, pwede mo na nga-startup yun. Ngayon, As a nasa sayo, savings. kung parents, kung gusto nyong 5,000 a year or pag 27 na yung anak mo, meron siyang 7,400. Oh. 7,000 Oh. for 745,000. Oh. So, pwede na niya yung going college or okay. Kung 18 siya, a little bit Savings. less. So, kung gusto niya going college fund or Maganda yun ha. which is maganda yun. Oo. Yung ginawa niya yun. Oh, sa Canada meron naman silang tinatawag na RESP, Registered Education Savings Plan. Mm. So yun, magsi-share ka,
At the same time, ang government nag-share din yun. Na parang Oh. minamatching. Minamatch Oh, niya. matching Yes. your savings. Pero hindi mo mahahawakan yun hanggat hindi siya nag-college. Yeah. Yeah. So you cannot withdraw that. At pag hindi mo hindi nag-college yung anak mo, makukuha mo lang yung shinare Yung mo. senior mo. Yung shinare ng government, we withdraw nila. Oh, fair enough. And then, hindi na. pero pag nag-college sila, whole amount, let's say nakapag-contribute ka na ng 30,000, mag-share din ng 30,000. 30,000. May So may 60 60,000 ka by the That's time na good. naging 18 years old yung bata. Maganda rin yung benefit. Oo, yun yung tinatawag nilang RASP. Mhm. So, ano rin. Meron akong isang tanong talaga bago matapos sa special edition na to. Yes. Yung waiting time. Ang kasi Yes, ang Waiting time. hindi, ang Canada kasi libre. Ito, libre Waiting po time ang lang. healthcare, Oh. Yes. pero ang waiting time 8 to 12 hours. At minsan more than that. No, see, Oh, this is Na-experience based on ko our mga experience. 14 hours. Oh, Para 14. sa bata na yun, ha? Imagine mo, 14, pwede ka na manood ng 10 Netflix sa isang ano. Ako, yung pinakamahaba ko sa bunso namin, Oh. 8 hours sa emergency po. Hindi ko binabadmouth ang health system ng Canada. Pero ang sinasabi ko lang, dahil libre, maghihintay ka. Ganun din ba dito, maghihintay ka? May waiting time din Okay. dito. Baka sa sagot ko, magkakaroon kayo ng different Yes. view of it. Coming Uh-huh. from a nurse. Okay, Okay. yes. I've never worked sa ER, Sa emergency, yeah. pero ganito ang reality ng healthcare, guys. Okay. Let's say, 10 kayo, sabay-sabay dumating. Ah, Lalo na sa Canada, libre ha. Ah. 10 kayo. Ah. Okay. Magbibigay, okay, 5 na lang, sabay-sabay. Magbibigay tayo ng example. Ang anak mo, inuubo. Ang anak mo, ina-asthma. May isang dumating, Putula ba? black and blue na. Okay, okay. Yun, Okay, hindi na pangalawang umiinom. dumating, pugot ulo na. Ang isa, heart attack. Mga bata yan, ha? Sino unahin natin? Yung putol ng ulo. Wala na yun eh. Patay Ay, sa na yun. bagay, Ba mo more pa na unahin? Bagay, more na yun. Sa first dalawa tayo, no? Oo. So, lahat sila pupunta doon to give medical attention to the person who needs it most. To Okay. the person who's dying the most. Yun yung level, no? Yun ang level na- of acuity ng patients. Who do you see first? Ah. Because that's healthcare. That's Yeah. nursing. Kasi yung doktor, you can wait. You're breathing. You're okay. Yeah. You're fine. You're not You dying. can wait parang until ganun. like the next 2 to 3, 4 hours. So, the whole gist of it, like, ngayon, which is ako, hindi ko rin to alam nung hindi rin ako nag-anak. Because Oo. kapag ka kasi may anak, it's a different story kasi Yes. kahit ikaw ang mamatay, okay ka na. Pero pag anak mo kasi yung nasa bridge na ng ano, Oo. you're stressing, nawawalan ka na ng Totoo. Yung ano, focus. yeah, Yung focus mo mag-isip. yung talagang- straightforwardness mo sa ano mo, yung thinking mo. Kasi anak mo yan eh. Yes. Kasi gusto mo, inuubo siya, hindi nyo pa siya titignan, ganyan-ganyan, Yeah, lumalabas na yes, yung lungs yes, niya, yes. ganyan-ganyan. Oh. Hindi eh, may dumating na iba eh. So yung attention nila, nandun lahat. So sinisave nila ng buhay. Ngayon, kung inuubo na lang, kung hindi pa rin, kung let's say, sa severity, kung halimbawa yung anak mo na anaphylactic shock na siya, nasasara na dito, uunahin nila yan, for sure. Pag pinagantay ka na ng 1 hour, 2 hours nang may case ka ng gano'n, that's on them. You can sue them. Yeah. Pero kung halimbawa, yung case natin is inuubo, inaasma lang, nagsusuka, they're Pero okay. matagal din. Matagal bang maghintay? Kunwari, sa- may lagnat ka lang. pag maglalagnat kayo, hindi ka kailangan pumunta ng ER. ER. Oo. Kasi ang ano... Hindi, sa mga bata, di ba? Oo. Sa mga bata, minsan kasi di mo na alam yung gagawin mo. Kunwari, ilang araw na siyang nilalagnat. Ngayon, gusto Kaya mo na dito, pumunta sa emergency. they have a different level of, they have a nurse advice, Yeah. they have a non-emergency line, they have urgent care, and then they have ED. Oh. Yeah. So, depende Emergency yan. department, Alam mo, ED. yung urgent care, maybe nahiwa ka, pwede ka nilang i-stitch doon. Doon Ganyan. lang. Hindi mo na Yung kailangan may pumunta level. sa... May level. Ngayon, kung hospital. nilalagnat lang siya for how many days, call the nurse. And then yung nurse ang magpo-call sa doctor. They'll give you an A advice. prescription. And then if they Okay. want you to come for an office visit, then you can come. Nice. Oh. Pero kung nilalagnat, inuubo, trust me, it's hard for us as a parents, pero huwag ka nang pumunta kasi mag-iintay ka lang. Yes. Oo.
Yes. You will just wait. Yun lang ang lagi na. So, ganun din pala. Ganon din dito. Oo. Especially like halimbawa doon sa mga small ED. Kasi Yeah. dito sa Tracy, ang pinakamalapit na ED is Mantika. It's 15 minutes away. But it's small. Yeah. And then you're gonna wait 2 hours, 3 hours. Ganun din pala. Ganun Kahit din pala. nagbabayad ka. Like for Yun example, wait, yung yeah. case ng anak ko, may pumasok na foreign object. Sa- Did sa- they see us? No! It went out and we went home. Yeah. So, Okay. same. Same Same lang, ha? Ngayon, for bigger hospitals, like halimbawa doon sa big cities, like Kaiser. I'm sorry. Yun, straight away, we were seen. Oo, kasi yun yung hospital nyo at saka yung binabayaran nyo. Tubig, patapos na tayo. Gusto mo sa akin? Thank you. Okay. Hindi siguro dahil iniisip lang nila, oh, we don't pay. Kaya siguro iniisip nila. Oo, kasi kailangan na mabigyan ng linaw yan eh. Malaking issue yan sa mga kababayan natin sa Canada at sa US. Hindi na malaking issue pero laging debate yan sa online eh, di ba? Oh. Only Hindi naman pala. No. Hindi na. Parehas lang. Kahit Parehas po na saan, guys. maghihintay. Kung hindi emergency, you will wait. Try nyo po sa Pinas. Oo. Totoo. So, Kung hindi kayo na heart attack, kung hindi kayo ni stroke, you will wait. Kasi ako, yung bunso namin, pag pumunta ko sa emergency, inaasma na siya, nahihirapan na siyang huminga. However, pag binigyan siya ng puffer or yung biglang magkakalmante, so we have to wait. Kasi nagkalmante na siya eh. So, nasa waiting time ka na yan bago ka tignan ng doktor. At least, na-attendan ka na. So, ganun yung, yung naging experience ko, kaya naging 8 hours siya. Pero right there, parang binigyan siya ng, yung tinatawag nilang Band-Aid solution, yung bigyan ka muna namin ng... Parang first aid. Oo, yung ganito, and then we'll see what goes. Okay, nagkalmante siya, we'll get back to you. Sikasuhin namin yung iba. Pero hindi ka nila i-discharge. No. Well, Parang monitoring. nasa sayo kung gusto mo nang umuwi kasi alam mo may waiting time. Yeah. Alam mo nang hindi siya nahihirapan. Pero as a parent, you still wanna see the doctor para makita mo ano bang nangyari? Ano bang susunod na step para hindi na mangyari? Kasi you wanna ask them question eh. Yeah. 'Di ba sa parent? Kaya yun. At least natanong natin. Ako gusto ko talaga matanong to eh. Naghihintay ka pa rin ba sa iyo? O yung mga galit dyan sa healthcare sa Canada, kahit saan kayo pumunta, kahit may pambayad kayo, maghihintay pa rin kayo. Maghihintay kayo. Kaya kung hindi naman ganun ka-emergency, just call the nurse advice or call first yung non-emergency hotline number. Most of the hospitals ngayon kasi meron na yan. Ngayon, halimbawa kung yung dinudugo ka or masakit na talaga yung pigsa mo, pumunta ka sa urgent care. Meron din tayong ganun. Kasi meron Urgent din care. silang doctor Sa amin nagsisimula. Kasi kada province natin, iba yung nila eh. Sa amin dumadami na yung urgent care. Dapat kailangan. At saka yung isang reason why matagal daw yung wait time sa Canada is yung labor shortage. Yung wala silang masyadong doctor, wala silang masyadong nurses. Sa inyo, kulang pa rin? They always say, ganyan, shortage. Oo, shortage. Pero, Kulang pa rin yung mga Pilipino? Pero mahirap din makapasok sa mga hospitals. Kasi dito naman kasi, like, yung freedom mo din na to call in sick kapag you don't feel good, kapag you're not gusto mo lang maka-mental rest, pwede ka mag-call in. Gusto mo lang talaga magpahinga. Oo. Kahit anong reason mo that you're not fully 100%, pwede kang mag-call off. Pwede kang mag-call in sick. Yun. Kaya marami ding nurses na nag-call in. Nagsa-shortage. Pero nire-recommend mo pa rin mag-nurse yung mga Pilipino dito? Like yung mga gustong mag-nurse? Oo naman, kung hindi rin sila napipilitan. Ako kasi parang ngayon ko lang na-enjoy yung job ko. Kahit matanda na sila? Oo! Pwede, no? Yun nga din ang gusto ko. Natanong ko rin yan. Yun na din kasi yung gusto kong i-share. Like, you will not have the same opportunity sa Pilipinas, for example.
Sa palagay mo, sa edad kong ito, kung pumunta ako sa AUF and nag-nursing ako, minsan sasabihin, ang tagal na. Bakit ko siya nagtatrabaho? May age discrimination Diba? kasi sa atin sa Pilipinas. Dito kasi, Oh. may mga nag-start ng nursing at 40, 45. Yes, Oh. yes, yes. Wala silang pake dito. CNA sila for 20 years. Then they finally decided gusto nilang mag-RN. Oh. Why not? O yung mga At kababayan namin dyan na dito sa Amerika, kung gusto nyo mag-nurse, Sa mga Yes. listeners Push po nyo natin. lang. Oh, push nyo lang. Oo. Kung Gusto nyo talagang andun yung calling at saka yung talagang alam mong hindi ka naman napipilitan. Why not? Kasi dito lang sa Amerika makakahanap ka ng opportunity na mag-open sa'yo at magpapautang sa'yo. Exactly. Kung hindi ka, Student kung wala loan kang po. pera Ay, na, yan. wala akong pera, hindi ako makakapag-aral. No. Because in Pinas, ganun yun eh. Wala kang pera, dyan Wala. ka na lang. Diyan ka na lang. Di ba? Dito, everyone has the chance. Everyone has the opportunity. So, nasa sayo na lang kung i-grab mo yan. Yes. Ngayon, kung hindi ka nangangarap, hindi mo, ayaw mo, kung stagnant lang and comfortable ka na, we don't judge as well. Yes. Kung gusto mong okay ka na dyan, then that's good din. Yeah. Yeah. Tama. Ang ganda nun. Ganda Kung nun. hardworking ka, Yeah. maraming Opportunity opportunities para more sa'yo. ang pupunta sa'yo, di ba? So yun, thank you so much kapatid. Thank you so much. May kapatid. dadagdag ka pa ba? Wala. Okay. Sa Inuubo mga, na. sa mga kababayan nating kararating lang dito, regardless of their visa, ano yung last word mo or last say mo sa kanila? Like, let's say, may kababayan tayo na, kasi alam mo yung kababayan natin pag dumating dito, pasok sila kagad kahit anong trabaho, di ba? Yes. Na-experience mo rin yan, di ba? Matik yun eh, syempre. Matik yun kasi kailangan mo ng income eh. So ngayon, minsan kasi nawawalan sila ng dito na lang ako kasi nakapasok na ako dito, parang ganun. Like sa Yeah. warehouse or something, nagwo-work naman. Maybe you can, hindi naman, ma-enlighten mo sila na, pero sabihin mo na, pwede pang mag-iba ng career for better or, alam mo yun, yung what can you tell them? Ano yung masasabi mo as last word? As you, kasi ikaw, nag-change ka ng career eh. Diba? For me, America is a land of opportunities. Tama yun. No? Yung Alam, So totoo pa rin yun. Totoo pa rin Yeah. yun. No? Kahit ngayon ka lang dumating dito. Yeah. Oo. Kahit 50 ka lang dumating ngayon mo lang nakuha, yung matagal, yung mga, marami tayo sa Pinas, yung mga naghihintay ng matagal dahil petition nila sa Yes, parents nila, yes. hindi Yes. sila nagpapakasal dahil nagtagal sila ng 20 years. Kung gusto nyo, possible po dito sa Amerika. Nasa sa inyo lang po. Ano yun ha? Bago yun. Ibig ko sabihin, kasi di ba napag-usapan natin dati na parang kung matanda ka nang pupunta ng Amerika, Parang Medyo, hindi na eh. Oo. Kasi, alam mo yung uy, iba yung thank you dun culture sa like sinabi mo na yun ha. Oo. Oo. Yeah. Kasi dito po talaga ang opportunity. Kung basta po gugustuhin nyo, possible po dito. Iba Ano talaga lang yung talaga. perspective. Ay, iba talaga yung information pag nanggaling sa taong nakatira dito eh. Talagang Yeah. mabibigay ka ng Galing, no? Oo. Ito, Different bago ko lang perspective. tapusin to, gusto ko lang sabihin sa'yo na sobrang proud ako Proud sa'yo. kami. Oh. Hindi, Congrats. totoo! Congrats. Oo, totoo. BSN. Grabe. BSRN niya ba? Sobrang Sorry, proud. BSN. BSN, Bachelor of Science of BSN. Nursing. Almost there. Ah. Sana magkita-kita pa tayo ulit. Yes naman. Oh. Welcome kayo here. Anytime. You both. Group My hug. precious, Thank you! my precious Yeah. kapatid sa ligtas. Guys, maraming salamat at nakarating kayo hanggang dito. Muli, ito ang Sisig Overview! Sisig overview! Overview. Thank you!